Hello, my dear Pisces! My dear Pisces, first 15 days of October, mga my dear Pisces, eto na mga my dear ang inyong first 15 days of October. This is from October 1 hanggang October 15, 2024 mga my dear. And this is a general reading. So reminder lang mga my dear Pisces na ang gagawin po natin ngayon ay general reading. So hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please mga my dear Pisces, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Umpisahan natin my dear Pisces ang reading mo sa pagkuha sa outside energy. Pupunta tayo sa outside world. Tingnan natin kung ano nangyayari sa labas my dear. Makikichismis tayo. Okay my dear, tingnan natin. My dear Pisces, first 15 days of October, ano pong nangyayari sa mga outside energy or sa outside energy? May dalawa kang card dito, my dear. First card natin is, there is someone else. Teka lang, my dear. There is someone else and I am very jealous. Ano to my dear? Parang may nagsiselos, okay? Yun ang nakukuha ko my dear, okay? May nagsiselos, okay? Hindi naman literal my dear Pisces na parang relationship lang to, pero of course mas magre-resonate to my dear sa relationship, okay? Na posibleng may nagdududa na meron kang iba, there is someone else, nagsiselos, ganyan eksena, okay? And hindi ikaw yan, my dear. Okay? If ganyan din ang nararamdaman mo sa partner mo, the feeling is mutual, 'di ba? Parehas kayong may ganyan na issue. But so far, sinasabi ng outside energy na meron nagseselos sa'yo. Pwede naman, my dear, itong selos na to ay hindi naman sa relationship lang, my dear. Posibleng selos sa ibang bagay, okay? Baka naiinggit sa mga achievement mo, naiinggit sa mga bagay na meron ka, 'di ba? Tingnan natin, my dear, dagdagan ko pa 'yan. Okay. I am a very jealous person pala. Okay. Seloso. Okay. Tingnan natin, my dear. Dagdagan natin. What is this? Okay. May kinalaman, my dear, sa mas malakas yung energy niya sa usapin ng pera. Okay? So, may naiinggit sa'yo, my dear. May naiinggit sa success mo, may naiinggit sa trabaho mo, okay, posibleng katrabaho mo to, pero posible din naman, my dear, na sa relationship, okay? Merong nagdududa na meron kang iba, or meron kang third party, or something like that, or talagang ang tinutukoy lang talaga dito ay napakaselosa or napakaselosong tao, okay? So, pero mas lamang yung energy, my dear, doon sa energy dahil dito sa Three of Pentacles na naiinggit siya sa'yo or na nabubuo tong jealous na energy, my dear. Una, baka nasa dugo niya na talaga to, my dear. Kasi sabi niya dito, I am a very jealous person. So, nasa dugo niya na talaga to, my dear. Pinanganak na siyang ganito, okay? Pero, mas magre-resonate siya, my dear. Mas malakas yung energy, my dear, na nagsiselos siya sa mga bagay na meron ka, okay? Naiinggit, in short, okay? Kaya ko lang naipasok, my dear, yung energy ng relationship dahil sa card ng there is someone else. Okay, doon lang yon. Pero, hindi naman to confirm. I guess, parang sa sobrang pagiging selosa or seloso niya siguro, parang naiisip niya to. Okay, pero mas malakas talaga yung energy, my dear, sa energy ng usapin ng pinansyal, career, yung mga bagay na meron ka. Okay? So, punta na tayo, my dear Pisces, sa iyong reading. First 15 days of October. Medyo nakichika lang tayo, my dear, sa labas. Medyo nakichismis lang tayo, okay? So, tingnan natin, my dear. Last two shuffle na lang to, mga my dear. Last two shuffle na lang tayo. Hindi ko na masyadong babalasahin, my dear, ang ating mga cards kasi na pre-shuffle naman na ito. So, konting balasa na lang ang gagawin. Cut na natin into 3, my dear.
And let's start your reading. Pyramid spread tayo, my dear. Hanapin natin ang overall energy mo para sa yung first 15 days of October. Pisces, first 15 days of October. Okay, you have here the Three of Swords. Okay? So, nararamdaman ko dito, my dear, na nasasaktan ka. Okay? Pero sinusubukan mo mag-move on. Hindi ko alam kung kagagawan ba nitong tao na to. Pakiramdam ko talaga, my dear, may sumisira sa'yo. Okay? May naninira sa yung tao and nasasaktan ka dito. Pero, sa energy ng Three of Swords, mas minipili mo na wag na lang tong patulan, okay? Nasasaktan ka, nandun siya, pero nag-move on ka, nagkapatuloy ka pa rin sa buhay mo, my dear, okay? Nasasaktan ka sa sitwasyon siguro, sa nangyayari, okay? So, parang ang nangyayari dito, my dear, it is a process na deadmahin o ignore, okay? Deadmahin, i-ignore itong negative na energy na nangyayari. Okay, meron tayong dalawang card. We are with the Seven of Wands and the Four of Wands. Okay. Pinipilit mo, my dear, paglabanan yung itong energy na nangyayari. Itong negative, itong mga naninira, itong mga naiinggit, itong mga nag-aakusa sa'yo ng mga kung ano-anong mga bagay, my dear. Pinipilit mo siyang paglabanan. Sa energy ng Seven of Swords, yung energy ng defensive na energy na pinipilit mong paglabanan, mas pinipili mo mag-move on, mas pinipili mo magpatawad, mas pinipili mong i-release yung negative energy. And sa energy ng Four of Wands, sa energy ng Four of Wands, this is related sa energy ng iyong mga pangarap, okay? Posibleng sa iyong buhay, sa iyong career, okay? Mas gusto mo na lang kasi, my dear, na maayos yung buhay mo. Yun ang nakukuha ko. Pero nararamdaman ko, my dear, so far, na nasasaktan ka dahil sa mga tao na naninira, sa mga taong ninuusgahan ka, sa mga tao na kung ano yung mga sinasabi tungkol sa'yo. Yun ang nakukuha ko dito, my dear, okay? Let's go, my dear. Scorpio naman ako, okay? My dear Pisces, sorry, my dear. Sabihin ko sana, Scorpio. Ano na yan, Scorpio? Okay, eto na. Ibinigay na sa akin lahat. Okay? Lahat ba? Tingnan natin kung kakasya, ha? We have here the Five of Cups. Okay? Kung makikita mo, my dear, you are blessed sa card na to. Pero mas masyado talagang highlighted yung mga cups na natapon. And nakukuha ko, my dear, because kaya nagiging highlighted yan because of the negative energies na nangyayari sa paligid mo, my dear. Okay? Kaya masyadong parang minsan nalulungkot ka, minsan, alam mo yun, minsan parang pinanghihinaan ka ng loob, my dear. Yun ang nakukuha ko dito. Pero pinaglalabanan mo naman siya, my dear. Malaking part dito, my dear, yung energy ni Seven of Swords. I said Seven of Wands, sorry. Okay, malaking part yung energy dito ni Seven of Wands na defensive energy, okay? At saka yung image ni Three of Swords na parang pinapalaya mo yung pain, yung galit sa puso mo. Because of the energy of the Four of Wands na konektado sa energy ng success. Parang mas binapriority mo talaga, my dear, na maging maayos ang buhay mo. Pero so far, ayan, paminsan-minsan, my dear, medyo may mga pagbugso ng emosyon sa first 15 days of October. Next card over here is the Four of Swords, okay? Mas nanaisin mo, my dear, na makahanap ng peace of mind. Okay? So, posible, my dear, sa first 15 days of October, ayaw mo muna makipag-usap, gusto mo muna magkaroon ng quality time, gusto mo munang iwasan itong mga tao na to na parang naiinggit sa kahit anumang paraan or masyadong selosa or seloso sa usapin man ng relasyon niyan, okay? Parang nanghihingi ka dito ng time out, my dear, sa energy ng Four of Swords. The Ace of Cups, energy of freedom, okay? So, nakukuha ko dito, my dear, na parang nagsiself-healing ka, okay? Parang pinapagaling mo, my dear, yung sarili mo. Yun ang nakukuha ko dito. Focus ka talaga, my dear, na alisin itong mga negative na energy. Para kang nagbubunot ng tinik sa iyong puso, my dear. Yun ang nakukuha ko dito. Kasi, dumadagsa sila eh. Sinisiraan ka, nagsiselo, sinuhusgahan ka, na meron kang iba. Nagsiselos talaga sa iyo, my dear, okay? Sa kahit anong pamamaraan. Nagsiselos siguro sa achievement mo, sa career mo, yun ang nakukuha ko dito, my dear. Binabackstab ka, posibleng mga kaibigan mo to, or posibleng pamilya mo, yun ang nakukuha ko dito, my dear. Or
worse, baka relationship, okay? Pero yung energy ng relationship, I guess, dahil selosa or seloso lang talaga siya, yun ang nakukuha ko, my dear. Kaya, minsan-minsan parang nag-iisip siya, baka hindi na ako mahal ni Pisces or something like that. Ngayon, pagka selosa or seloso lang yung kanyang energy, okay, lilinawin ko lang yon. Mas malakas pa rin talaga, my dear Pisces, yung energy ng mga tao na naiinggit sa kung ano yung meron ka. Okay? Naiinggit sila. And I think itong ginagawa nila is a form of distraction para hindi magpatuloy yung magandang mga bagay na nangyayari sa buhay mo. And I think parang nakakakutob ka rin. Okay? Kaya mas pinipili mo, my dear, na kumalma, magpatawad, i-release yung mga negative energy. Mararamdaman mo pa rin siya paminsan-minsan, ayan. Pero marami talaga sa inyo ang parang pinoprogram ninyo, my dear Pisces, yung isip ninyo na mas maganda, magiging successful din ako, alam mo yung ganun, parang nire-reverse psychology mo yung negative na energy. We have here the Seven of Swords, the backstabbing energy. Yes, my dear, confirm. May mga tao na binabackstab ka, my dear, at posibleng kilala mo sila, okay? Posibleng kilala mo sila, my dear, binabackstab ka. Ayan, may mga konting issue ng selos, okay? Kasi napakaseloso ng person. Pero ang lakas ng energy ng backstabbing. Pero pinapatawad mo sila. Of course, the galit, nandoon yung galit, nandoon pa rin yung inis, 'di ba? And yung tanong siguro, my dear Pisces, kung bakit sila naiinggit sa iyo or bakit kanila binabackstab, yun ang nakukuha ko dito. But mas pinipili mo talaga, my dear, napakalmahin yung sarili mo as much as possible, okay? And good news dito sa side na to, dahil sa ginagawa mo, ma-overcome mo tong mga challenges na to. Yun nga lang, medyo masakit lang to, my dear, kasi baka yung ibang selos na energy ay manggagaling sa mga tao na pinagkatiwalaan mo or talagang malapit talaga sa puso mo. Okay, next energy is the Nine of Cups. Ayan, my dear. I think nagsiselos sila because of the energy of the Nine of Cups. Kasi patuloy, my dear, yung pagpasok ng blessing sa'yo, my dear. Of course, hindi magiging perfect, my dear, yung buhay. Paminsan-minsan, meron talagang mga ganito na eksena. Pero siguro nagtataka din sila kung paano mo na-overcome, paano mo na to troubleshoot, paano mo na susolusyonan yung mga mabibigat na problema, mga ganon. Baka isa yun, my dear Pisces, sa lugar or area ng buhay mo na kinaiinggitan nila, my dear, kung paano mo na isusurvive yung pang-araw-araw, paano mo na susolusyonan, my dear, yung mga problema. Isa siguro yun, my dear, sa mga nagdudulot, my dear, ng inggit, 'di ba? Let us consider it as inggit sa kanila, my dear. Okay? And talagang dumadaloy sila, my dear. Bumubugso sila, my dear. Ayan sila, umaatake sila, my dear, sa first 15 days of October. Okay? Baka yung mga taong pinagsabihan mo ng lihim mo, 'di ba? Ayan na, kumakalat na yung mga issue. Okay. We have here the energy of the Temperance. Kontrolado. Pinipilit mong balansehin, my dear, yung sitwasyon. Okay? So, yung buong first 15 days of October, doon ka lang talaga nakafocus, my dear Pisces. Inaano mo sa sarili mo, pinoprogram mo sa sarili mo na magiging okay din to, magiging successful din ako. Ayan. And I think may dahilan, my dear, kung bakit ito nangyayari, my dear, no? Para magpursigi ka pa talaga lalo. Kasi ako, my dear, ha, sasabihin ko lang sa'yo, every time na may tao na nagda-down sa akin, every time na may tao na parang minamaliit ako, or yan, mga backstabbing na energy, ginagamit ko yan as a motivation. 'Di ba? As a motivation na magsisikap ako, lalo yung mga tao na minamaliit ka, sinisiraan ka, yun ang nakukuha ko. Ginagamit ko yun as a motivation, hindi ko yan ginagamit as a dahilan para panghinaan ako ng loob. Bagkos nagpapasalamat pa nga ako sa kanila, my dear Pisces, kasi nang dahil sa kanila, lalo kong na-push yung sarili ko sa limit. Yung parang ganon, parang na-challenge ako, ganon. So, I think parang ganon yung nangyayari sa'yo dito, my dear. Parang kino-consider mo yan as a challenge sa'yo, my dear, kung gaano katatag yung iyong emosyonal, yung iyong focus, yung iyong concentration, sa mga bagay na gusto mo talagang mangyari, my dear. And at the same time, parang pinapatibay din dito, my dear Pisces, yung iyong heart, yung iyong emosyon. Okay. So, last card tayo, my dear Pisces. At saka mas kisang ka magbunta, my dear Pisces, ano to, normal. Talaga may mga tao na hindi magiging masaya sa achievement mo and success mo. Okay? So, last card natin is the Ten of
Pentacles. Nakukuha ko dito, my dear, na sa kabila ng mga bagay na ginawa mo para sa kanila, nagawa ka pa talaga nilang lokohin. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Nandoon pa rin, my dear, yung kabutihan ng puso mo at iniintindi mo sila. Posibleng nasa loob nga to ng family relationship. Kung kinoconsider mo as a family ang iyong mga kaibigan, ayan, kasama din sila dito, my dear. Pero, dadagsa, my dear, yung energy ng inggit at selos, my dear, sa first 15 days of October. Ayan, my dear. The Six of Pentacles, okay? Regarding sa energy ng pagbabalance ng financial, posibleng isang way din to, my dear, para makilala mo yung mga taong tinutulungan mo, kung deserve ba talaga nila yung tulong mo. Ayan, kakayanin mo naman, my dear, yung mga problema sa usapin ng financial. Ayan, you have here the warrior energy ng chariot, so palaban yung energy mo. May konting stress lang tayo, my dear, sa energy ng Nine of Swords. Ayan yung sinasabi ko sa iyo, my dear. Ayan, pero magdudulot naman sa ito ng Empress energy, which is energy ng growth and maturity. Ayan, and controlling your emotion. Ayan, and mag-new beginnings ka, my dear. Ayan. Okay, may konting galit sa puso, my dear Pisces, pero huwag ka masyadong magpa-carried away dito. Ipagpasa Diyos mo na lang yan sila lahat, my dear, okay? Hayaan mo yung karma, di ba? What goes around comes around. Karma, my dear. No, hayaan mo sila. Hayaan mo sila manira. Hayaan mo silang, alam mo yun, hilahin ka pababa. Hayaan mo sila, my dear. Kasi, alam naman yan ng ating buong may kapal, my dear. 'Di ba? Nakikita naman niya yan, my dear, na wala kang ginagawang masama sa kanila. Puro pagmamahal lang ang ginagawa mo. At ito pa ang sinusukli nila sa'yo, my dear. Okay? But so far, my dear, yan ang reading mo para sa yung first 15 days of October. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pagkiklik lamang po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po. And until next time, bye-bye! Thank you, my dear. Salamat po!